Magandang aga mga boss. Dito ulit ako sa aking munting hardin ng mga dragon fruits. Mayroon lang po akong ipapakita sa inyo. Since organic naman yung pagpapalaki ng ating mga dragon fruits, ito po organic na pataba. Yan, ito yung tuyo na po yan. Ipot ng mga broiler. Shout out po pula sa aking kaibigan na may-ari ng poultry house, Sir Adi Baruca. Maraming salamat at ibinigay nyo lang po ito ng libre sa akin. Natutuwa po ako at nakakaminos ako ng gasto sa pataba. Samahan nyo po ako mag abono ngayong araw. Yan, pakalulusog po ng ating mga dragon fruits. Yan. Yan. Expected po mamumunga ito next year, next fruiting season. Dito ay ang fruiting season ay nagsisimula ng mga Marso hanggang Oktubre. Ito po yung expected kong mamunga ngayong next fruiting season. Ayan, malaki na po sila. Ito po yung ipa. Yung ginagawa ko, kinalalagay ko lang po siya sa gitna. Ito isang pala. Hindi po natin nilalagay mismo sa puno dahil medyo mainit po yung ipa, kaya hindi ko na po binaon. Para sa akin lang, sa taas ko lang siya nalagay kasi pagka mayroon na naman mga pataba like mga manure ng baka, kalabaw, yan, ipapatong na lang po sa itaas. Pag naulan naman at saka nadidiligan, nutrients niyan bumababa naman. Yan. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa aking munting hardina ng pagda-dragon fruit updates. Doon po pala sa nagsasabi na pag maliliit daw yung ng dragon fruit, hindi daw po o matagal daw po mamumunga. Ito maliit naman po yan, pero expected ko mamumunga yan next year. Tsaka yung dito po, yan, maliliit po yan, pero ang tataba po ng mga sulo niyan, ayan dito. Yan, diba? Yan. Ayan po. Maraming salamat po sa huling nanonood ng aking mga pagda-dragon fruitan dito sa aking munting hardin. Maraming salamat po.